Ang paaralan ay pumasok sa panahon ng klase, at ito ay naging mas tahimik. Sa silid-aralan, ang mga estudyante ay nakinig sa lektura na may nakabukas na mga mata na tila malapit ng matulog. Ganyan ang mga bagay, hindi ko alam kung bakit. May hawak siyang panulat sa kanyang kamay. Ang notebook ay puti na may ilang linya ng pagsulat. Sinuportahan ni Yongjin ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay inaantok, pagkatapos ay mahigpit na nakasara. Sinabi ng guro, isulat natin dito. Nang ganap na siyang pumikit, biglang nagpaalala ang guro, kung sino man ang nakatulog ay dapat tumayo at lumanghap ng hangin upang magising. Nagpatuloy ang guro, buksan ang pinto para sa ventilasyon. Agad na tumutol ang mga estudyante, ngunit guro, malamig. Nagpumilit ang guro, buksan mo lang. Malakas na nagsalita ang guro, na nagpakaba sa kanya. Gising, lumingon si Yongjin sa kaibigan niya na may hawak na libro sa tabi niya at nagtanong, Hoy, anong pahina na kayo? Ngunit hindi siya sinagot ng kaibigan na iyon. Nagpatuloy siya, mag-aral, mag-ingat, huwag masyadong tulala. Ang boses ng isang tao ay masayahin. Baliw na bastardo. Bigla, may nakita si Yongjin. Sa labas ng bintana ng silid-aralan, may isang napakalaking itim na anino na nakatingin sa loob ng silid-aralan. Nakatitig siya rito sa takot. Hindi alam ni Yongjin kung ano iyon. Ang itim na anino ay nakatingin din sa kanya. Natatakot na naisip ni Yongjin. Ano ba iyon? Sa sandaling ito, biglang tinawag siya ng guro. Hoy, anong pangalan mo? Nagpaalala siya, bakit ka laging nakatingin sa pasilyo? Ang estudyanteng iyon doon, nagsumbong ang ibang kaibigan. Ang pangalan niya ay Kwon Yongjin. Sabi ng guro, gusto mong lumabas doon para umupo, hindi ba? Agad siyang sumagot, hindi, sir. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa labas. Wala, ngunit nang lumingon siya, wala na ang anino sa labas. Nagtanong muli ang guro, mayroon ba? Naguluhan din siya, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Naghahalusinasyon ba ako? Nagtanong muli ang guro, sandali. Sino ang nakaupo sa tabi ni Yongjin? Mag-aral kayo, mga bata. Ang estudyanteng nakaupo sa tabi niya ay hindi pa rin gumagalaw. Nagpatuloy ang guro, kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, hindi niyo masusundan ang lektura. Ang mga estudyante sa paligid nila ay nagsabi rin, Hoy, kumalma ka. Huwag kang mawalan ng focus. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pagkatapos ng klase, nagsimulang umalis ang lahat sa silid-aralan. Si Yongjin ay nakatayo sa pinto, nakatingin sa bintana kung saan niya nakita ang anino kanina. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ano yun kanina? Isang anino ang tahimik na nakatayo sa likod niya, ulong, kaarawan. Pagkatapos ay tinamaan siya sa ulo ng tao. Niyakap ni Yongjin ang kanyang ulo at lumingon pabalik upang tingnan ng masama ang taong ito na naiinis. Agad na sumagot si Seo ng may kayabangan, ano ang opinyon ko? Agad na dumilim ang kanyang mukha. Jong Seo, Su, lumapit ka, Kwon Yongjin. Ang hairstyle na iyan ay mukhang nakakabagot. Kilala kita, ngunit nahihiya ako. Napakunot noo si Yongjin nang hindi komportable. Kung gayon, huwag mo na akong kilalanin, bastardo. Tiningnan ni Su ang kanyang mga mata. Ginamit ni Su ang kanyang ulo upang tamaan siya ng diretsyo sa ulo. Ano ang problema sa mukha mo? May pagtutol ka ba? Wala siyang sinabi. Lalo pang itinulak ni Su. Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Sa sandaling ito, hinawakan ng isang lilang kamay ang braso ni Yongjin. Hinayla ng ibang tao pabalik si Yongjin, na nagdulot kay Su na biglang madapa. Nakita ni Su kung sino ang nagulo. Sinabi rin ni Wiso, sino ka? Inakbayan niya si Yongjin at idineklara, ano ang gagawin mo sa nobyo ko? Ang pangungusap ay nagpatanga sa dalawang lalaki. Ano? Ulit ni Su, luhi Su, nobyo. Hindi siya naniwala, kaya nagtanong muli siya, si Kwon Yongjin ba iyon? Tiningnan din siya ni Yongjin nang hindi nakakaintindi. Pagkatapos ay sunod-sunod na tanong. Totoo ba o hindi? Hindi maaari. Pinatunayan niya. Sige, totoo. Tiningnan niya. Siya ba ang babae na nakabangga sa kanya kanina? Napakunot noo si Su at nagtanong, totoo ba iyan? Ayaw niyang magpaliwanag ng marami. Ano ang gagawin mo? Galit na galit siya. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Siya ba ang kasintahan mo? Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at pinisil ito ng mahigpit.
Nagngingit-ngit ang ngipin ni Sue at mahinang sinabi, kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Ngumiti siya ng mayabang at ininsulto siya ng sabay. Duwag ka, maaari kang umasa sa mga babae para sa lahat, hindi ba? Sa puntong ito, dumilim ang mukha ni Yongjin. Nagpatuloy siya sa pagmock sa kanya nang hindi alam kung ano ang gagawin. Ang bulag na bata na ito. Hindi na nakatiis si Yongjin. Sinabi ni Sue at pagkatapos ay umalis, bamulong, idiot. Nag-alala si Hai-Su at nagtanong, ayos ka lang? Binitawan niya ang kamay ni Yongjin. Napakunot noo si Yongjin at nagtanong pabalik, ano ang ginawa mo? Hindi ako ang nobyo mo. Medyo nahihiya ako dito. Paano kung magsalita siya ng kalokohan? Kung mas ngumiti ka, mas maganda. Hindi mo naiintindihan. Hinayla ni Hisu ang kanyang manggas. Mag-date tayo, Yongjin. Nagulat siya at binawi ang kanyang kamay. Ano ang problema mo? Tiningnan niya siya na may kumikinang na mga mata. Gusto kita, naisip ni Yongjin. Isang tingin at masasabi mong biro iyon. Tumalikod si Yongjin at sinabing, tama na. Iniwan niya si Hisu. Sa sandaling ito, bigla siyang tumingin ng may determinadong mga mata. Pagkatapos Yongjin, ang masayang tawag na iyon ay nagmula kay Hugh. Nasa lahat ng dako siya kung nasaan siya. Sa klase, tumingin din siya at tinawag si Yongjin. Sa harap ng pinto ng banyo, lumapit din siya kay Yongjin. Kahit sa cafeteria, dinala ni Hai-Su ang tray ng pagkain pabalik, tumanggo kay Yongjin. Nag-iwan din siya ng isang kahon ng strawberry milk na may sulat na, mula kay Hisu para kay Yongjin, sa kanyang mesa. Isang kaibigan niya ang gumanap sa papel na ito, Kwon Yongjin. Ang lalaki ay tumingin sa karton ng gatas ng mapag-isip. May tinatago ka ba sa akin? Sinubukan niyang magtanong, nagde-date ba kayo? Mabilis na sumagot si Yongjin, wala ni isa man sa klase na ito. Kwon Yongjin dumating ang nobya niya. Lumingon ang lahat upang tingnan siya. Nakatayo siya sa pinto na nakangiti at tinawag si Yongjin. Nag-spray siya ng pandikit sa mukha ko ng nakakainis. Sinundan niya siya na tinatawag si Yongjin. Yongjin. Bigla siyang tumigil at sinabing, hoy. Lumingon si Yongjin at nagsalita ng diretsyo, tama na. Huwag mo akong galitin. Nagtanong siya, bakit? Medyo malungkot ako. Huwag kang magalit. Si Yongjin ay nagsimulang matakot. Halika na, tumigil ka sa pag-arte. Naisip niya, ano ang problema sa kanya? Malungkot na sumagot si Hai-Su. Hindi mo ba ako gusto? Magiging mas mahusay ako. Medyo nagalit ako, kaya sumagot ako. Tama na. Hindi tayo nagde-date. Sabi niya, gusto kita. Walang magawa niyang niyakap ang kanyang pagkabagot. Pagkatapos ay nagpa siya si Yongjin na gamitin ang kanyang ultimate move. Sige, kung gayon, kahit na medyo nahihiya siya, nagngingit-ngit pa rin siya ng ngipin at nagpatuloy, maghiwalay na tayo mula ngayon. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at umalis. Biglang itininaas ni Hai-Su ang dalawang kamay sa harap niya. Tinaas niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mukha at humajijek. Lumubog ang araw. Si Yongjin ay may hawak na isang bag ng mga pinamili pa uwi mula sa supermarket, nagte-text sa kanyang telepono habang naglalakad. Patuloy na nanginginig ang kanyang telepono dahil sa mga bagong mensahe. Sa screen ay nagpakita ng mensahe ng ibang tao. Masaya ka ba sa paggawa niyan? Sabi ni Yongjin, kung ano ang gusto mo, malakas ka. Aminin mo. Ang mga mensahe sa grupo ng mga kaibigan ay nagpakababos sa kanya. Sumagot si Gunho, talaga bang inamin niya na tanga ang lalaking ito? Si Yongjin ay talagang tanga. Ay type ko ang mensahe ng may puwersa. Medyo walang magawa ako nang binabasa ang mga mensahe mula sa aking mga kaibigan. Pagkatapos mag-text ng tuloy-tuloy, tumangala siya at biglang may natuklasan. Sa kabilang kalye ay isang puting aso. Nakaupo pa rin ito sa dalampasigan. Tiningnan niya ito ng matagal. Namuo ang pandikit. Medyo walang magawa si Yongjin, naisip niya, ang aso ba mula kaninang umaga ay nandito pa rin. Sa wakas, nagpasya siyang lagpasan ito. Nagpunta si Yongjin sa kanyang bahay. Naglalagay siya ng password sa pinto. Bigla, tumangala siya sa kalangitan at nakita na uulan. Pumasok si Yongjin sa bahay at isinara ang pinto. Ibinato niya ang bag ng pagkain sa lupa, hinubad ang kanyang Amerikana, at tumingin sa bintana. Nakita ni Yongjin na nagsimula ng umulan.
Ang ulan ay tumalsik laban sa kanyang bintana, na lumilikha ng mahabang mga guhit ng tubig. Pagkatapos ay naging mas malakas ang ulan. Sa wakas ay dinala ni Yongjin ang aso sa bahay. Nilinis niya at pinatuyo ito. Yumanig ang aso sa kanyang katawan, nagtalsak ng tubig sa buong Yongjin. Tiningnan nito si Yongjin na tila humihingi ng pahintulot, pagkatapos ay tumakbo papalayo. Umupo siya ng diretso sa kama, masayang nakahiga doon. Walang magawa niyang sinabi, "Ha." Nakaupo sa bahay din. Bigla, ngumiti siya ng may pagmamahal. Sa wakas, kumuha ng isang mangkok ng tubig at longganisa si Yongjin. Nang makita na hindi ito dumating, nagtanong siya, "Hindi ka kumakain, kaya siguro hindi mo gusto." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakita niya ang aso na umiinom ng tubig. Tiningnan niya ito at mahinang bamulong, "Oh, okay." Lumapit ang aso kay Yongjin at sumangot. Pagkatapos ay tumapak ito sa kanya. Nang makita na hindi siya pinalayas, matapang itong tumapak sa paa ni Yongjin. Sa wakas, umakyat ito sa kanyang kondangan at umupo doon. Tiningnan niya ito ng matagal. Bigla, nagsimula itong kumamaw sa kanyang dibdib. Ang isang binti ay hindi sapat. Ginamit nito ang pangalawang binti upang patuloy na kumamaw. Nakita iyon, agad siyang nakaramdam ng hindi komportable at sumigaw, "Hoy, hoy, hoy." Itinulak ni Yongjin papalayo ito, pinunasan ang kanyang bibig, at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa aso, "Pagod na ako ngayon." Tumingin ang aso sa bintana. Nagtanong siya, "Ano ang espesyal?" Nakatingin pa rin ang aso sa direksyon nito. Lumingon siya at walang nakita. Bigla, tumunog ang doorbell. Agad na tumahol ang aso ng hindi komportable. "Oh, ano ang problema?" Itinaas ni Yongjin ang kanyang kamay upang senadoryasan ito na tumahimik at sinabing, "Tumahimik ka." Ang aso ay umungol pa rin. "Anong oras na sa iyong relo?" "Lampas 9:00 na ngayon." Nagtaka si Yongjin kung sino pa ang darating. Paulit-ulit na tumunog ang doorbell. Tumingin siya sa mata ng pusa ngunit walang nakita kundi itim. Bigla, may isang boses sa labas. "Kwon Yongjin, ako ito." Nagulat siya at umuulong ng ilang hakbang. Nagtanong si Yongjin ng may takot, "Sino iyan?" "Sino iyan?" Sumagot ang labas ng pinto, "Siya." Nagpatuloy ang tao sa labas, "Sino ito?" "Si Su." Nang marinig ito, agad na dumilim ang mukha ni Yongjin. Binuksan niya ang pinto. Ang babaeng nakatayo sa labas ay basa. Namumuo si Yongjin at nagtanong, "Paano mo nalaman ang bahay ko?" Itinaas ni Haisu ang kanyang buhok at sumagot, "Aalamin ko para sa sarili ko." Nagulat siyang sinabi, "Paano?" May napagtanto siyang bagay. Ang basang kamiseta ay naglalantad ng kanyang panloob na kamiseta. Agad niyang isinara ang pinto at sinabing, "Teka." Pagkatapos ay binuksan ang pinto at ibinato ang isang tuwalya sa mukha niya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang payong na ito upang dalhin niya. Pareho silang lumabas na may mga payong. Naglakad si Hyo pasulong habang may hawak na payong at nagtanong, "Maghati tayo." "Giniginaw ako." Agad na ibinato ni Yongjin sa kanya ang jacket. "Kung gayon, isuot mo." Nagtanong si Yongjin, "Paano mo nalaman ang bahay ko?" Kalmado siyang sumagot, "Sinusundan kita." Biglang nagtanong pabalik si Yongjin, "Ano? Ano ang problema mo?" Namula ang babae at hindi alam kung ano ang sasabihin pagkatapos. Sumagot si Yongjin, "Sundin mo ako pauwi." "Bakit ganyan ka?" Sa ilalim ng malakas na ulan, masakit siyang nagsalita, "Huwag kang masyadong padalos-dalos. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo?" Nag-alinlangan si Hisu. Kung sasabihin niya, pupwersahin niya. "Sabihin mo." Sinabi niya, "Gusto kita." Nakatitig si Yongjin nang hindi makapaniwala. Ang babae sa harap niya ay nakatingin sa kanya na may hindi maipaliwanag na pagnanasa. Natigilan si Yongjin. Sa wakas, tiningnan niya si Hisu at pinayuhan, "Ano ang problema mo?" "Umuwi ka na." Naisip niya, mukha siyang takot na takot. Biglang nag-imbita si Hyo, "Bibigyan kita ng pera." Agad na tumigil si Yongjin. Lumingon siya at sumigaw, "Ha!" Kalmado niyang itinaas ang kanyang telepono at sinabing, 100,000 won. "Makipag-date ka sa akin." Inulit ni Yongjin nang hindi makapaniwala. 100,000 won. Nagbibiro ka ba? Paanong magkakaroon ng ganyang pera ang isang estudyante?
Kalmado siyang pinutol siya at dahan-dahang itinaas ang screen ng telepono patungo sa kanya. Ang balanse ng display ay mahigit 11 milyon. Hindi siya makapaniwala na totoo iyon.